Hello sa inyo, collective reading naman tayo ngayon. Binalasa ko na to guys pero balasahin ko lang ulit ng konti lang. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa collective reading ngayon? Babalik sa iyo. Pakinggan mo na lang dito sa YouTube ang kanta na ito. Yan yung meron siyang message, yung person mo. Can you read my mind? Parang pinapahulaan pa sa'yo na magbabalik siya. Or kung ano yung intention. Sabihin mo na. Ang next ay paano? Nako, yung lyrics nito, tao lang daw siya. Kumbaga marupok. Isang song na lang yung kailangan natin. Nako, akalain mong connected lahat. Maghihintay ako. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading, at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. May konting cards lang akong kinuha para i-reverse para malaman natin yung reading mo para sa collective reading. At saka, magbabanggit ako ng zodiac sign, pero, general reading, kaya kahit ano pong zodiac sign, lalo na kung magre-resonate sa iyo. Nakatingala ako habang ginagawa ko ito, para mas exciting, yung hindi ko talaga alam. Wow, Ace of Pentacles, Capricorn. 5 of Swords, Aquarius. Mga cards mo nga pala ito para sa past. King of Wands, Leo. Siya nga pala kapag naka-reverse or baliktad yung card, hindi ko babanggitin yung zodiac sign. Hindi maganda itong mga cards mo. Kung ikaw lang, swerte ka. Kaya lang, yung mga tao sa paligid mo, yung bang niloloko ka. At saka guys, yung kita mo, dapat ikaw yung magkokontrol. Kasi 2 cards na yung nagsasabi nito na parang nadadala ka ng emosyon mo. Ikaw yung sumusuporta sa person mo. Or maybe sa family. Ang ilan sa inyo sa career, nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi magaling ka sa trabaho mo. At ito yung nagbibigay ng magandang kita sa iyo. Hindi mo matatagalan yung ganitong negative situation. Ang ilan sa inyo magpapalit ka ng trabaho. 2 cards na yung nagsasabi niyan. At saka ang advice ng mga cards ay kailangan ng communication sa mga katrabaho. Baka meron kang hindi napapansin sa sarili mo na hindi pala nila gusto. Pero hindi tama yung bully na person Hindi yun maganda. Sa mga single, may potential person ka makikilala. Pero itong potential person na ito, 2 cards na yung nagsasabi na meron siyang hindi magandang pag-uugali at yun yung hindi nyo pagkakasunduan. Hindi siya takot na ipakita kung ano yung totoong pag-uugaling meron siya. Itong potential person na ito ay may itsura. Makikilala mo siya sa ibang bansa or ibang lugar. 2 cards na rin yung nagsasabi na may posibilidad na katrabaho mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, okay naman yung
financial, suporta ng person mo. Pero ang ilan sa inyo, ang problema ay yung pag-uugali niya. Alamin muna natin yung message ng mystical card. Itong time for beginner mind, ibig sabihin, kailangan mong proteksyonan yung sarili mo sa mga bagay or sitwasyon na makakapagpasakit lang ng damdamin mo. Mas i-welcome mo yung abundance at happiness. Buti na lang kahit papano tanda ko pa yan. Pero kukunin ko yung booklet nito kasi hindi ko lahat kabisado eh. Magic works through you. Ibig sabihin nito, ito na yung magandang panahon para ma-accomplish mo yung mga gusto mong maging bunga ng paghihirap mo. May milagro, oportunidad, abundance, love na darating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Kuha pa tayo ng isang card. I-add ko lang sa mga nasa relationship ang ilan sa inyo nagkahiwalay kasi yung person mo, cheater. Pasensya na guys, pero buti na lang nagkahiwalay na kayo kasi pinapakitang violente yung person mo. Remarkable. Ang ibig sabihin nito ay tingnan mong maigi yung nangyayari sa relationship nyo. Yung mga hindi pang karaniwan. Good man ito or bad para alam mo kung ano yung desisyon na nararapat para sa iyo. Pero ang ilan sa inyo, napansin ko lang sa mga cards, kahit na nagkakaroon ng sakitan, nakakaya mo pa rin na ipagpatuloy ang relasyon nyo ng person mo. Ito naman yung card mo para sa present, Knight of Swords in reverse. The Moon. Itong card na ito ay kahit anong zodiac sign. The Star. Aquarius. Unahin muna natin yung financial. Kasi guys, nakatatlong cards ka na yung financial na meron ka ay parang yung bang nawawala sa iyo or ninanakaw. Kasi nga 'di ba, may person na nanlilin lang. Nakatatlong cards ka na. Ang ilan sa inyo kinukutuban ka na parang hindi naman totoo yung mga naririnig mo dun sa person mo. Pwedeng family member o kaya person mo talaga mismo. Patungkol ito sa financial pa rin. At itong The Star na card, pinapayuhan ka na i-check mo yung financial na meron ka kung napupunta ba sa tama. At saka dalawang cards na kasi nagsasabi na maganda talaga yung takbo ng financial na meron ka. Kumbaga nagpapatuloy ito. Huwag mong sayangin yung pagkakataon sa career at saka sa financial. Kahit ano man ang gender mo. Maging wise sa paggamit o kaya sa pagbibigay tulong sa iba. Single ka man or nasa relationship, meron kang nakilala o kaya karelasyon na dangerous, agresibo at saka may bisyo. Diba sabi ko nga sa inyo guys, merong person na walang takot. Kasi single ka man or nasa relationship, yung akala mong perfect, hindi pa naibabahagi sa'yo kung ano yung katotohanan. Pero malalaman mo din yan. Maging kalma at saka maghintay hanggang maging klaro sa'yo ang lahat. Ang ilang single naman ay ready ka na para magkaroon ng bagong relasyon kasi nakarecover ka na sa mga nangyaring painful situation sa nakaraan. Ang ilang single, marami ka pang makikilala na potential person.
Ang ilan naman sa inyo ay magkikita kayo ulit ng past person mo. At ang gusto niya ay yung magkabalikan kayong muli. Ito muna yung alamin natin kung ano yung advice ng mystical card. Ang mystical card ay believe in yourself. Mabuti talaga sa iyo yung spirit guide mo kasi pinupunan niya yung mga kailangan mo or kakulangan. Kasi nakikita niya sa iyo yung pagiging inosente, matulungin at kasipagan. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit may biglaang milagro na nangyayari sa buhay mo. Give with gratitude and grace. Pinapakita ng card na ito na yung blessings na meron ka ay sinishare mo sa iba. At saka pinapaunawa ng card na ito na mas mabuting tumutulong ka sa kapwa dahil ito yung alam mong makakabuti. Hindi sa kung ano man ang reward na makakamit. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Kasi syempre, general reading, hindi talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Ay siya nga pala, ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas nagiging maayos ang relasyon at nagiging malalim ang connection. Universe. Ang ibig sabihin nito ay ginaguide ka ng universe para mapunta ka sa tamang tao na nararapat para sa iyo. Kaya nga pala sinabi ko na sa relationship ang ilan sa inyo maayos ang relasyon kasi may mga issue sa relationship nyo ng person mo na magkakaroon ng clarity. 2 cards na yan. Magkakaroon ng healing at saka yung mga problemang kinakaharap nyo ay mareresolbahan. Ito naman yung card mo para sa future. 9 of Swords in reverse. Naka-reverse kaya hindi ko sasabihin yung zodiac. 8 of Swords. Gemini. Two of Pentacles. Capricorn. Ibig sabihin, in the future, malalaman mo yung katotohanan sa sitwasyon mo sa buhay. Ang ilan sa inyo, daramdamin mo talaga yung mga nangyayaring sitwasyon sa iyo. Merong pumapagitna sa inyo or ipapaabogado mo ito. At kahit na may kinakaharap kang problema, ay sinisikap mo na mabalanse pa rin yung sitwasyon mo sa buhay, lalo na pagdating sa career at financial. At saka ang warning ng mga cards, matuto kang makiramdam kasi may posibilidad na magkaroon ka ng financial stress. Sa health, 3 cards na ito ang nagsasabi na bigyan mo ng prioridad yung kalusugan mo. Malalagpasan mo naman yung problema sa halimbawa anxiety, stress, depression, pero medyo matatagalan yung proseso. Kaya sikapin na balansehin ang buhay. Sa relationship, naka-3 cards ka na yung person mo talaga ay cheater. At saka ang ilan sa inyo, nachichismis pa kayo. Mukhang maraming nakakaalam. At saka single ka man or nasa relationship, yung sitwasyon nyo ng person or potential person, magkakaroon na ng clarity kung ano yung mga itinatago or hindi mo alam sa kanya. At saka ang ilan sa inyo, naka-2 cards ka na hindi ka kaagad makakapag-decide or hindi mo mababalanse yung sitwasyon.
At pinapaalala ng mga cards na anuman ang estado ng relasyon mo, single ka man or nasa relationship, yung happiness ay kailangan sa'yo mismo magmula. Lalo na't kung tingin mo or pakiramdam na wala sa balanse or wala sa ayos ang buhay mo. At saka guys, sa relasyon, mahirap talaga magbalanse kung isa lang sa inyo yung willing na ipagpatuloy ito or yung hangad na maging maayos. Ang ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo ay kilalanin mong maigi para hindi ka makapili ng maling tao. Meron kasing person na mananamantala sa kabutihan mo. Overcome any obstacle. May kanya-kanya daw tayong choices sa kung ano yung gusto mong tahakin na landas sa buhay. Ikaw yung magdedesisyon. Connected yung card mo. Ito naman yung next. Be loyal to what you love. Pinapaunawa ng card na yung mga changes na mangyayari sa buhay mo ay nakatadhana at kailangan natin na umusad, yung makasunod. At saka lahat naman tayo gusto natin maging happy at may kapayapaan sa buhay. Kung ito yung hangarin mo, ito yung sundin mo. Ano naman kaya masasabi ng card na ito? Temptation. Hindi lang naman yan patungkol sa love. Pati na rin sa mga bagay na hindi mo matanggihan na material o kaya pagkain. Kaya kailangan mong pag-isipang mabuti yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. At saka guys, hindi naman kailangan agaran magkaroon ka na ng desisyon. Depende sa kung ano yung kaya mo at kailan. Kuha naman tayo ng additional cards para sa advice. Three of Wands, Aries. Ang advice ng card na ito ay maging positibo at saka mag-focus ka sa kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Lalo na kung patungkol sa future mo. Ayan, Justice, Libra. Ito yung gusto kong lumabas Kasi gusto ko na makamit mo yung hustisya sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Lalo na yung hustisya patungkol sa financial. Mahirap pa naman ang buhay ngayon. Hindi mo na mapapansin pa na nakakamit mo na pala yung hustisya na para sa iyo. Queen of Cups in reverse. Nako guys, pang-5 card mo na ito sa person na mapanlin lang. Kaya kailangan mong mag-ingat. At tingin ko, alam niya yung weakness mo. Kaya kahit na tinanggihan mo pa siya, babalik pa rin. Ingatan mo yung mga pinaghirapan mo, lalong-lalo na yung sarili mo. Alam nyo guys, gusto ko pa yung mga ganitong reading na pinapaiwas ka sa mga negatibo. Kapag ganito yung situation mo, ang pinaka-powerful sa lahat ay dasal. Para ilayo ka sa mga negatibo na tao, situation, at saka maging healthy ka. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1414 tells you to be careful not to let the negative vibe of other people get into you. 444 is a sign not only to warn you that something in your life is ending, but also that things in your life are about to begin.
333 is an alignment of the mind, body, and soul.